I like to have a good time when I listen to my horror podcast. Her left arm Oh, was that's chopped so. off. Oh my god, Caused really? a panic all over the Prolonged country. their deaths for like months and The months. frightening, alarming, real-life tales show is my horror podcast. My horror podcast. That's Give it? pause it. This 'cause- is your scary part? Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show. Every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you. Pipe Network presents. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the LTG Show Podcast. So, welcome to your Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTV Show Podcast, a wrestling podcast. So, for this week's podcast, it's gonna be a big episode. And I think it's gonna be the biggest episode yet. Pero sabi ko, bonus lang to eh. Bonus lang to sa akin. Pero ewan ko. But I want to thank Stan first for this one. Kasi siya yung utak nitong episode na to. Siya yung utak talaga nitong episode na to. Mamaya na namin papaliwanag. So, I'm going to introduce my guests for this week's pod. Special pod. Lagi ko yung mention special pod. So, first, we got former tag team champion, former and current host of the Wrestling Podcast, the number one wrestling podcast here in the Philippines, no doubt about it. We got Romoran on the left. Hey. Kamusta? Kamusta? Hello. Okay naman. Okay pala naman dito sa South kung nasan tayo. Tayong dalawa. Buhay pa rin. So, yun. Fighting tayo na. South, Team South, laban tayo dito. And to my bottom, dito sa Zoom, we got the brains of this week's special episode. Sasabihin ko talaga the brains. Habang lumilindo, nag-iisip kami. So, I want to thank this guy. I want to thank this man for this episode. So, we got Stan C of the Wrestling Podcast as well. Hi, Stan. Admin Angelo, kamusta? I wouldn't give myself too much credit. Sobra naman yung The Brains. Nag-offer lang ako kung gusto mo pag-usapan yung Wrestling Gods kasi nag-post ka about WWE on Fox. Tapos naisip ko, we were part of that dati, di ba? So, kung gusto mo lang makipagkwentuhan about yung ginawa natin before, game ako. So, I couldn't speak naman for the others. Kaya, things happened. Kaya, imbis na buong lineup yung nandito sa MTG show, kami lang muna ni Ro. Pero ikaw pa rin utak ngayon kasi tayo yung nag-usap eh. Ayan. So, thanks for coming on this week's episode nga pala. And, ayan. I'm going to start with Stan for this one. So, perspective nyo, kamusta ang naging ng WWE on Fox sa atin besides sa Wrestling Gods? We're going to talk about that in a bit. Pero, kamusta sa inyo? Palagay nyo. Let's start with Stan. Yung WWE on Fox for me, noong una hindi ko na-gets kung bakit ang tagal bago siya nakapasok sa radar ko. Siguro kasi hindi rin ako nanonood ng cable na nung mid-2010s. Tapos siguro nag-channel surf yung dad ko, nakita ko, uy, may wrestling sa Fox, sila na pala yung broadcaster, hindi na Jack TV, 'di ba? After mabitawan ng Jack TV nung 2011, 2012. So, natuwa ako na hindi na 3 weeks delayed. Meron ng live pay-per-views. Tapos, wala namang additional subscription, di ka naman magbabayad ng extra. Natuwa ako doon kasi sobrang different from back in the day na naghihintay tayo ng every 3 weeks, 'di ba, sa Solar at sa Jack TV.
So, yun yung initial impressions ko ng WWE on Fox. Also ABS. Sa ABS, sa TV5. Doon, after Jack TV, di ba? Right. Oh, nakalimutan ko nga yun. So, Ro, ikaw. Ganun din. Nung nawala yung WWE sa Jack TV, hindi ko na siya nasubaybayan sa TV kasi I remember I was in school, so wala na rin ako masyadong time manood ng TV. Tapos halos lahat ng wrestling na napapanood ko, live stream na lang sa mga live streaming sites dati. So, di ko rin matandaan kung kailan ko nakita na may WWE sa Fox. Parang ganun na rin, sabi ni Stan. Nung nagta-channel surfing din ako, nakita ko na lang basta. Kasi pinapanood ko pa rin yung Fox dahil sa comedy programming nila, diba? Tsaka sa cable TV programming nila. So nakita ko yun. Tapos yun pala, may wrestling sa Fox. And hindi ko naman siya pinanood doon kasi doon pa rin ako sa illegal streaming. No, kasi live eh. Hindi mo rin naman matapatan yung schedule ng Fox sa TV, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng tutukan all day 'yun, 'di ba? So, hindi ko siya naging main source ng WWE sa TV. Hindi ko ma-admit na yun yan. Pero nakaka-catch ko pa naman siya kahit paano. Wait, question. Yung inyo bang way of impression, ganun din ba naging impression nyo on the current format sa TV5, sa Signal, and soon sa Premier Sports, sa Top 10 pala? Ganun. Sorry. Ano yung tanong? Sorry. Sige, ulitin ko. Yung impression nyo ba right now is parang ganun din ba yung impression pag nakakapanood kayo sa current providers natin like Top, TV5, Signal, and etc. Premier Sports. Parang yung Premier Sports. Kasi yun nga, parang wala na rin kami masyadong cable dito sa bahay. Meron na lang pero sa isang TV na lang sa hindi ko naman TV yun. So talagang hindi ko na siya matututukan sa cable. So for me, hindi ko siya main source talaga. Pero for others na kailangan mag-rely sa cable TV offerings, talaga importante yun. Yeah, for me, sobrang laking bagay na available siya live eh. Lalo na dito sa Pilipinas, diba? Parang kahit sabihin mo na kunwari yung Raw Tuesday morning show may ere, parang TV habit pa rin siya eh. Lalo na ngayon na work from home tayo, diba? So, hindi naman alam ng boss mo na yung wrestling parang radyo mo sa tabi, diba? Na white noise siya habang nagtatrabaho ka. Hindi naman alam ng boss mo yun eh. So, pag Tuesday morning, yun na, i-on mo lang yung Top Go, manonood ka ng Raw live, 'di ba? Wednesday morning manonood ka ng NXT live. Friday morning paggising sa umaga, yun na may NXT UK na, 'di ba? Or Sunday actually, Sunday yung schedule sa Top. Di ko pa sure kung ano yung magiging schedule ng AEW sa Premier Sports. So good for them. Ako nagulat ako na nagawa ng Signal and TV5 ng paraan kasi 'di ba nasa kanila yung SmackDown sa One Sports. Tapos may AEW sa Premier Sports, cable naman. Pero same network pa rin yun eh. Di ko alam paano nila nagawa ng paraan. Huwag ka na gumawa ng gulo. Wait lang. Clarify natin. Baka kasi Top pa rin ang may-ari ng Premier Sports. Top ba? Sino ba ang may-ari ng Premier Sports? Top. Sino ba? Top Hindi ba? ba Signal? Signal yung nag-tweet nung nung Premier Sports na clip eh. Premier Sports ang unang nagpalabas. Oo nga. Nagpalabas sila sa Premier Sports pero yung Premier Sports under Signal. Kasi tinweet din ng Signal yung Premier Sports. Oh. Pero yung One Sports tsaka yung Top, saan naman yun? Yung Top Sports, iba yung may-ari eh. Di ba One Sports under TV5 yun? Yeah. Ayun, yung pa. And may One Sports pa. SmackDown, so One Sports, di ba? Anyway, that's above our pay grade. Di natin alam yan lahat. So, yun. Sinabi lang natin na iba-iba yung provider, yun na yun. End of story. Yeah. So, yeah, okay. Baka malaman natin. In progress, di ba? Baka malay natin. Makapagsabi tayo sa mga respective pods natin. Kung tama na nga yun sinasabi natin. Anyway, let's talk about the history lesson tayo. So, can you give us a brief background on the rest of the gods? Start with that.
Nagsimula yan sa yung wrestling podcast talaga back when it was called the SGP podcast. So project talaga namin yun ni Ro all the way back in 2014 kasi college classmates kami. So matagal na kami magkakilala tapos writing partners din kami as in nagpapasahan kami ng mga drafts, we edit each other's work and then nung 2014 nandito si Tajiri, may show sila. Tajiri, Shuri, si Ike Menjiro nandun, si Mia Yim nandun. So, nag-perform sila, nanood kami ni Ro. Tapos, after the show, naghiwalay kami sandali, uminom ako sa Capitol Commons. Tapos, nung nalasing na ako, tinext ko si Ro. Sabi ko, Ro, tara, record tayo ng podcast. Parang matagal na namin pinag-uusapan na gagawin namin eh. So, nag-record kami ng podcast, then from there, yun na, Wrestling Podcast was born noong 2014 after WrestleMania 30. So, we were doing that for about a year and a half na. And then, nasa Mellow 94.7 booth kami. Doon kami nagre-record dati. Tapos, mid-recording, nag-text yung isang friend namin na DJ sa Magic 89.9. Si Jam Alas, aka Fruit Preserve. Sabi niya, Boys Night Out is talking about PWR. You better go over there right now. Kasi nasa PWR pa kami nun eh. So, kinapala namin yung mukha namin. Nagpakita kami. In-air nila kami. In-interview nila kami. So nagpakilala kami on air. Oh. So yun, naka-kayfabe pa si Ro as Sandata. So naka-hood pa siya and everything. And then after nung interview, naka-off na yung mga mic, pakilala na. So sina Sam YG, Slick Rick, pinakilala nila kami dun sa mga guests nila. So si Ramon Bautista was one of them. And then yung isa, hindi namin kilala at all, nagbigay siya ng business card. Nung binasa ko yung business card, nakasulat dun, Rohit Tarani, Fox, Director of Programming. Sabi ko, shit, this is the guy that we've been looking for na gusto namin i-pitch yung podcast namin para magkaroon ng bigger platform. So, right then and there, sa booth ng Magic, nag-elevator pitch kami na, okay, ito yung ginagawa namin. Di ba kayong nag-broadcast ng WWE? Baka naman pwede nating matap yung local audience kasi may podcast kami, dali natin sa TV. So, from there, nagka-meeting kami. One meeting led to another meeting na usually may beer and pizza. Nasagot nila. And then, after that, nag-start na kami mag-plan for yung very first episode ng Wrestling Gods, which was for the Royal Rumble noong 2016. And kung naalala mo, Admin Angelo, napakalaking event yun nun kasi people were speculating, lalabas pa si AJ Styles, si Shinsuke Nakamura, yung Bullet Club, di ba, sinagalaw si Anderson. So, ang daming buzz at that time. Sobra. Bro, natitig ka ba? No, kasi he told the story better than I could. Okay. Hindi ko matandaan lahat ng details kung saan kami nag-pitch. Pero yun, after nun, bigla na, nagulat kami na they would consider doing that, that na pamayag sila na gumawa ng show featuring 3 unknowns talking about yung wrestling, talking about WWE na hindi kami kilala at all ng mga fans, and binigyan nila kami ng pagkakataon na pag-usapan lahat yon kahit na hindi nila kami, kahit walang may kilala sa amin. So yun, until then, after that, they liked us, as you can tell, kasi the Wrestling Gods had more than one season, di ba? So after nun, nagusto nila kami, not just si Rohit, pero pati yung mga ibang producers sa Fox, nagusto nila kami. And to the point na binalik nila kami for more than one episode, for more than one season. Even after nung nawala si Rohit from Fox. Tapos di ba maraming nag-aakala na pag nasa TV ka na, yayaman ka na agad. So kami, wala kaming budget. Hindi ko alam kung naabutan mo yung film na Wayne's World. It's a 90s movie na talagang... He's too young. Hindi na kalala sa Asia Goili. Okay, kwento namin. So yung Wayne's World, importante itong reference na to because si Rohit mismo, yung director of programming, yun yung peg niya for yung show. Na these were guys who really just loved wrestling, tapos sobrang basic budget. As in, walang operating budget kung anong equipment yung meron si Fox na hindi nila ginagamit that day. Yun yung gagamitin namin. Okay? Wala kaming TF. Wala kaming special budget. Yung location namin, nakiusap kami sa Skinny Mics for the very first episode kasi kaibigan namin yung isang manager doon. So nakipag-usap kami, pwede bang tumambay kami dito sa lean hours, so pinili namin umaga. Nag-leave si Rose sa trabaho noon. Para makapag-shoot kami.
Tapos, naka-cordon yung isang section. So, naka-on yung aircon and everything. Okay lang kay Skinny Mikes. Kasi for them, parang publicity nasa TV yung bar, di ba? Tapos, yung pinaka-TF namin nung first episode, Pagkain. SNR Pizza. Pagkain. SNR Pizza, beer mula sa Skinny Mikes, tsaka parang may paambon ata na t-shirt nun eh. Ng Fox. Wait, ito bang, diba, on this time ba, sila na lang ang may hawak? Sila lang. Sila na lang. Locally. So, binabroadcast sila yung pay-per-view live every morning, tapos may Monday night replay. Tapos yun yung pinapanood talaga ng mga fans dito sa Pilipinas. Alam ko, nag-live na rin ata sila. Nagla-live na sila nun. So, yung original plan para sa amin, para kaming pre-show bago mag-pay-per-view. So, 10 minutes yung episode, tapos binigyan nila kami ng 1 week of airtime. So, 3 unknowns about sobrang niche interest, pro wrestling. May 10 minutes of airtime kami twice a day for a week. Ang laking bagay nun, ha? Tsaka ang daming nagreklamo na bakit sila? Bakit kami yung pinapalabas bago mag pay-per-view or instead of The Walking Dead, kami yung pinapalabas. So, daming nagalit nun. Siguro ikaw, 'di ba? You look back fondly on the wrestling gods, pero iilan lang ata kayo na nagustuhan yung show na 'yan. I think yung mga mas bata ang naka-appreciate sa show namin before. Ako aminin ko nagustuhan ko. Bakit? Sige, interview namin. Bakit? Ba't mo nagustuhan? Kasi alam namin kung ba't hindi nagustuhan ng tao. So, ba't mo nagustuhan? Ako sa tingin ko lang. Akala ko talaga na wrestling gods. Una kong impression talaga is, di ba, wrestling gods. SGP, di ba, na on the mic lang, di kayo nagla-live at all. Tapos, like, parang sa tingin ko, nung nagkaroon na ng TV nga sa Fox, wrestling gods sa Fox, parang sabi ko, ito lang din pala yung SGP dati. Okay, dito na lang ako nanood. Pero follower ka kasi ng SGP podcast dati. Yung iba hindi naman nila alam yun eh, 'di ba? Oo. Wala naman silang idea, gusto lang naman nila manood ng WWE. Di nga nila alam siguro na mayroong local wrestling scene at the time, tsaka active din kami doon, 'di ba? Pero yung ginawa namin for Wrestling Gods, ang daming nangyari because of that. So, dahil nag-host kami ng show para sa Fox, kami yung naging designated interviewer nila. So, nung dumating si Big Show, for example, nung July 2016, kami yung pinadala. So, nandun ako buong araw. Kasi I was doing radio, print, tsaka TV. Tapos sabi talaga ni Big Show sa akin, I'm really getting tired of you because I'm seeing you all day. You're in all these round tables, blah, blah, blah. Tapos nung TV andun na si Ro, andun na isa pa naming co-host. You again? Gumanon siya. Tawan-tawa ako nun. Pero yun. Siya pa yung host. Ako pa yung host. Hindi ko yung host ng Big Show. Ay, no. Hindi. No meet and greet, hindi pa. Si Eruption pa. So, yung ano na yun, yung event na yun, dun ko nakilala yung GM ng WWE sa Asia Pacific at the time, si Chris Marsh. So, wala na siya sa WWE ngayon. Pero, syempre, at the time, di ba, kailangan maging polite ka, pakilala ka dun sa mga executives na nandun. And dun nag-start yung working relationship ko with WWE dito sa region. Because of the Wrestling Gods, which brought me doon sa Conrad para sa media coverage ni Big Show. Sobrang laking bagay nun. Sobrang solid. So, tapos na haba na yung usapan natin. So, we're going to talk about the best moments. Since masakit sa atin, siguro sa mga wrestling fans. No? April 17, 2017, I think. If I'm not mistaken, nawala. Parang, alam mo pa yung date, Parang bula lang talaga. Na nawala na yung programming sa atin because of whatever. And on that time, ang dami nagbe-blame sa Walking Dead. Sabi ko, mga putang ina niyo, ba't inalis niyo yung WWE? Binigay niyo sa Walking Dead yung buong runtime ng WWE. And, Jesus. Can't speak. Pero ano yung best moments ng wrestling para sa inyo? Before we answer that, pero gusto ko lang i-address kung bakit siya nawala, 'di ba? Nawala lang naman siya dahil nakahanap si WWE ng mas magandang deal ng broadcasting sa ibang network. Hindi naman kasalanan ng Fox kasi yung Fox gusto na lang meron pa rin WWE kasi marami nanonood nun.
And malaki talaga yung fan base and ayaw na mawala sa kanila. So sobrang sad na tatigil din kami dahil nawala na sa kanila. So it's fun to blame it on The Walking Dead. Pero hindi naman talaga yun ang dahilan. Best moments. There was this one time nung first season, nag-chop fest kami sa Di ko matandaan bakit tayo nag-chops. Nag-bet ba tayo? Para siyang slap bet dun sa How I Met Your Mother. Yun nata yung peg nun. Nag-predictions tayo. Tapos nagkamali kami sa predictions. So yung isa naming co-host, si Classical Brian Dio, siya yung nanalo ng bet. Naalala mo yung bet? Ako naalala ko. Di ko matandaan. I don't remember anything anymore. Yung bet natin was kung sino man nanalo ng 2016 Royal Rumble. Binet niya si Triple H, panalo siya. Okay. Okay. Sobrang suntok sa buwan. Pero yun. So after nun, natalo kami. So nag-take kami ng chop. Ako marunong naman mag-take ng chop kasi wrestler ako. Etong si Stan, di naman marunong. So pinakita yun sa TV. Di ko lang ako napansin kung nakita mo yun sa TV. Yung moment na yun. I thought. Shoot yung reaction ko nun. So sana nagustuhan ng mga fans kasi nasasaktan kami nun eh. Gago. Ako favorite moment ko was more of a behind the scenes moment. Pag nagpa-podcast ako ngayon, lalo na sa wrestling na live streams, yung ginagamit kong upuan, steel chair siya from Fastlane 2015 na dineliver nila sa offices ng Fox. Nung si Rohit Tarani, he was about to leave Fox to go back to Singapore and work for a different network. Yun yung parang goodbye present niya sa amin. So tigi-tigisa kami ng steel chair. Dito pa sa akin yung yung steel chair ko na malambot naman. Comfortable naman siyang upuan. Pero pag matagal na, masakit sa likod. Pero yun, so may sarili akong steel chair from an actual WWE event na nanggaling sa Fox. And then, yung parang explanation ni Rohit nun was, wala kaming pang TF sa inyo through season 1. So, ito yung parang farewell gift ko /TF/thank you. Pero best moment was making the Wrestling Gods din. Kasi we would take time off nung first nag-leave pa ako ng trabaho. Pero nung sunod na, shoot na kami ng weekend. So, may time kaming mag-shoot buong araw. Ang dami kaming episodes na sinushoot buong araw. Tapos, syempre, akala namin magugustuhan ng mga fans kasi may talk show about WWE. Pero gusto na pala manood ng WWE na pay-per-view. Pero... Sige, Ro, sorry. No. Gusto ko lang sabihin na masaya siya. Masaya siyang gawin. And sana kung hindi nawala yung WWE sa Fox, mas marami pa kami nagawa and mas magugustuhan pa rin. Kasi I think by the time na natapos kami, parang on board na sila lahat eh. Yeah. Parang on board na sila lahat. Pati yung fans, I think. So, tsaka sayang they gave lang. us a slot sa Fox Sports na. Hindi lang yung Fox na Philippines. Doon talaga sa Fox Sports. So, they wanted na ibang audience yung makakita talaga ng Wrestling Gods na matreat siya as parang sports center type of show. And then, siguro sa production side, medyo empowering din siya kasi hindi lang kami host eh. Nagsusulat din kami ng segments. Technically, segment producer din kami. So, kung gagawa kami ng IMDb, pwede namin ilista yun dun sa IMDb na host/writer/segment producer of the Wrestling Gods on Fox. Kasi totoo naman. So, it's actually in my resume na may experience akong ganun. Wow. Dami. Lagay ko nga sa resume ko. You should! TV production nga pala yun. This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married. Control freak ka kasi sa podcast na to. 30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan. From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan. Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms. See you there! Mainit na diskusyonan, masarap na kwentuhan, malinamnam na usapan, at nakakagising na balitaktakan. Parang kape lang. My name is Jeff.
And I'm Weya Angeline Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. Alright. Yeah, so, pero post-Fox, di ba may mga shows pa kayo? If I remember, meron pa kayong shows. Can you elaborate those shows if meron pa? May shows ba tayo? Nag-live stream kami mga 1 or 2 times from yung Facebook page nung SGP podcast, now Wrestling, and from my own Facebook page. So, parang reunion kami nila Sandro and Nicole. So, yeah, that was pretty fun din. And I think mas nagawa namin yun kasi kaming apat, yung hosts ng season 2, we really had a bond that year na we were doing the show. Si Nicole is obviously a wrestler. If you follow her, diba, she's trying to make it na in the US. Si Sandro, before he joined yung Wrestling Gods, hindi pa namin siya friend at all, di namin siya kilala. There's a funny instance nga na nagto-talk shit pa kami about Sandro. Tapos inad namin siya dun sa GC kung saan nagto-talk shit kami about him. Yan nakita niya. Na nakita niya. So, one time, nagiinuman kami, kinantsawan niya kami na, nakita ko nga yung talk shit niya sa akin eh. So, we just laugh about it now because he's also become a very close friend, at least for me. Na, I really cherish yung friendships that we built throughout the time that we did the Wrestling Gods. So, until now naman siguro. Nakapag-usap Yeah. Oo, nag-uusap naman. Yeah. Kasi, if I remember, medyo lalaylo na, di ba, nag-package na rin na STP. And then, papunta na rin sa STP. Wait, kailan pa kayo nag-PN pala? Question. 2019. 2019 kami nag-sign sa Podcast Network Asia. So, weird. 1 year pa. 1 year later. Nakapag-isip ko. Pawala na rin sila sa Fox Plus. I remember, nagpunta rin ang Raw sa Fox Plus. Diba? Yes. Fox. Kami ni Sandro nag-host nung launch nun because of yung association namin with Wrestling Gods. So racket din yun for us. Sabi, dami kasing negative nun. Pansin ko, ewan ko sa akin lang. Daming negative reactions. From Saan? Sa Fox Plus. Yung app? Bakit daw? Kasi ito sa akin lang to. Ewan ko sa iba. Pero maayos naman experience ko. Sa iba, dami kasi nagre-reclam. Na bakit sobrang bagay daw ng app. Parang it's not for them. Netflix ng kahirapan. Ganun. Parang ganun na platform. But for me, it's fine. Better than, yung nabanggitin. Pero ito, total, doon pa rin tayo sa Fox. So, total naisip ko na din. Nako-confuse. Diba, nag-start kayo sa podcast. Pero, nasanay pa rin ba kayo sa The Wrestling Gods na tag name kaysa sa Wrestling o sa SGP? O hindi naman? Feeling ko hindi naman kasi sandali lang kami naging Wrestling Gods. Hindi rin kami nagtitape masyado. Kaya konti lang din yung So, hindi ko ina-associate. Okay, pag may nakita sa akin na, okay, ikaw pa yung sa Wrestling Gods. Pero sobrang dalang lang nun. Sobrang rare nun. Hindi siya nangyayari talaga. Yun. I identify more as Wrestling Podcast talaga. Oo, kasi doon na rin kayo nakilala eh. Hanggang makapasok na din si Kino. Si Kino pala nakita ko. 2019 doon ako diretso kasi nakita nyo rin ata yung comment ko. Yeah. Ako may story ako na nasa wedding ako, nag-host ako ng wedding and then nagdo-drop ako ng wrestling catchphrases dun sa hosting spiels ko. So kunwari nagbo-wine toasting yung couple. Sabi ko, "Alright, time to break out a little bit of the bubbly." So gumagano ako. Tapos yung couple pinagkikiss ko na. So sinasabi ko, "Alright guys, gotta give the people what they want." So nagbe-break ako ng mga references here and there and then may isang girl sa audience na recognize niya ako and na-gets niya yung references. So nung kumukuha na ng food sa buffet, sabi niya, "Aren't you the guy from the Wrestling Gods?" Yeah, so meron nga merong taong nakakakilala sa amin. Kasi nanonood sila ng Fox pero hindi sila wrestling fan. Nakita lang nila yung show sa Fox.
Kasi nung panahon na yon, 'di ba, alala mo, hindi lang naman before the pay-per-view pinapalabas di ba? Pinapalabas din siya at random times of the day pag wala silang mapalabas or kailangan nila na filler na palabas. So, feeling ko maraming nga nakakita kahit hindi sila wrestling fans kilala nakakamay. Sa gabi pinapalabas to, di ba? Yeah. So, yun lang. So, we're done on that Fox era. Pero medyo lilis tayo ng konti. Kasi pabalik tayo sa 2017 kasi maraming na-upset sa TV5 that time. Ako na magkasabi as an admin of the group. Ito, biggest observation. From my take, wala akong sponsored. Wala akong daw sponsored pero may connection ako sa top. Pero nag-rant ako on that time. Check me na lang yung episode ko. Pero maraming nagrarant din actually sa top, sa TV5 right now. Kung bakit daw kesyo nakakadismay, kesyo 1 hour. Gusto natin i-address sa ating tatlo. Mag-cycle tayo on the current status of the WWE or wrestling here in the Philippines since mawala nga ang Fox. Siguro malaking impact sa atin. So let's start with the road. Hindi ko siya ma-gauge ngayon kung ano yung totoong status kasi yun nga ever since the network, ever since nagkaroon kami ng mabilis sa internet, ever since nagkaroon akong TV maganda, hindi na ako nanonood ng cable talaga. So hindi ko masabi, pero gusto ko aralin talaga. Gusto ko aralin kung ano yung feelings talaga. Pinopromote ko rin yun sa TikTok namin, sa Wrestling Podcast TikTok. Kasi syempre partners natin si Top Go and Top Sports. So kinukuha nila kami for events for media roundtable. So kailangan i-promote din yan. And to be fair, kung yun ang way na mas pinakamadali para panoorin yung WWE, kunin mo na kasi nandun na rin 'di ba? So, kailangan mo rin na ma-update. Pero syempre, madali na rin naman ngayon manood ng YouTube, manood ng stream, di ba? Kung ano-ano, online. So, whatever works for you, doon ka na. Siguro kasi yung mga tao naghahanap ng parang Jack TV talaga. Nahanap nila yung every week, every Monday, every Friday, every Saturday, may may show. Tapos, yung Jack TV talaga pinaka-standard nun 'di ba? Nung panahon yun, early 2010s, late 2000s. Hanggat sa hindi nila maulit yung ganun, and I think imposible talaga maulit yun kasi tingnan mo nangyari sa Jack. Nagkaroon sila ng lawsuit, na demanda sila ng WWE kasi hindi sila nagbabayad pala. So, kailangan talagang ibahin yung format ng mga network dito. So, talagang hindi mo na ata mababalik yun. And kung ayaw mong panoorin on TV, which is fine kasi may apps naman, may iba-ibang apps naman, doon ka na lang. Doon mo kukunin kahit saan mo kunin, kahit saan mo gusto, kahit saan mo pwedeng kunin. Ako naman yung perspective ko is more of from a mass comm student, as in a broadcasting student, and yung tinuturo sa akin dati talaga is kung gusto mong may special format na program na umere, yung tipong hindi mainstream, hindi yung pangmasa, kailangan mag-create ka ng demand for it. Kasi kung may demand, may maibebenta ka sa advertisers. So, babalik tayo dun sa konsepto na niche ang wrestling talaga. Kahit saan, pero mas lalo dito sa Pinas. Kasi marami pa rin hindi nakakaintindi ng wrestling at lalong marami ang hindi nakakaintindi ng fanbase natin. 'Di ba? So tayo nagigets natin kasi part tayo ng fandom Pero marami sa mga advertisers, hindi nila gets yun. Merong iba sa network na gets nila. Ako may mga friends ako sa iba't ibang networks like Solar, Tap, Signal na wrestling fans from the broadcasting side, the production side, gets nila. Pero ang hirap ibenta sa advertisers, sa mga kumpanya, para ma-justify yung airtime na, kunwari, 3 hours ng Raw. Ang haba nun, ang laking airtime nun. So kung kunwari, ako yung may-ari ng network at hindi ako wrestling fan, paano may justify sa akin na yung 3 hours ng airtime ko kada Martes, ide-devote ko lang sa wrestling kung wala namang advertisers? So depende yun sa time slot, depende sa
ilan yung hatak nung show na yon dun sa network, depende rin sa advertisers. Kaya kami ni Ro, nung part pa kami ng local wrestling, nung PWR, sinasabi namin na if you want PWR or any wrestling, kahit WWE, to really be on TV, you have to create the demand. Kailangan manood tayo nung TV shows na yon dun sa network at sabihin natin na may clamor. Gusto nating makita yung Raw ng buo 3 hours, yung SmackDown na buo 2 hours. And kailangan talaga manood tayo para makita nila na, okay, etong fanbase na to, papanoorin nila itong WWE, itong produktong to, dito sa channel natin. That's how they can bring the advertisers in. Then may trickle-down effect na yun. Pero it's easier said than done eh. Tsaka, gets ko yung sinasabi mo na ayaw nila yung format na yun, na yung format na ginagawa ng mga networks dito. Pero yun nga, as Stan said, kung gusto mo yung full package, yung full product, kailangan mo supportahan yung maliit mo ng format, yung maikling format. Syempre, hindi mo naman makakumbinsi lahat ng tao dito, lahat ng fans dito, kasi gusto mo nila ma-update sa buong show. Diba? So talagang mahihirapan tayo kahit papano na somebody has to compromise, and feeling ko walang ko-compromise. Ito pa, dagdag ko lang, something na hindi alam ng nakararaming fans dito sa Pinas, no? Naalala ko nung nasa Fox pa yung WWE, maraming nagsasabi na ang dami-daming shows, bakit yung This Week in WWE, bakit yung Bottom Line nandito? Ayoko naman panoorin si Scott Stanford eh. Yung mga comments na yun, di ba? I love Scott Stanford. He's great. Yung dahilan dun, pag nagne-negotiate ng TV deals yung mga network with yung WWE sa programming side, sinasabi ni WWE, sige, sa'yo na yung Raw and SmackDown, for example. Pero kunin mo na rin itong other show na to. So, kunwari, kunin mo na rin NXT. Or kunin mo na rin yung NXT UK. Or kunin mo na rin yung Bottom Line. So, yun yung nakwento sa akin ng Fox dati, nung nasa kanila pa. So, that's the reason why they had Raw, SmackDown, no NXT, pero nasa kanila yung Bottom Line. So, that's how they're able to promote these other properties, these other brands na masasabi nila airs in 40 different countries. So, kaya talaga yun ng business side. Parang sinasabi na rin sa atin na Yak TV at saka Fox talaga yung standard sa... Oo, yun talaga. Pero hindi mo naman babalik talaga yun eh. Kasi maraming skandalo nangyari ng panahon yan. Yun ang hindi maintindihan ng fans. Yun talaga. Sobra. Pero, sige. Kasi nakakalimutan din ng iba na hindi porket napalabas na ng isa, gagawin na rin ng isa. Ganun eh. Parang, para sa akin, kontento tayo ko ng meron. Yun lang ang akin. Minsan kasi darating din sa atin yung mas magandang programming. Pero kaya magtiis lang tayo. Konti lang. Konting tiis. Yun lang yun. So, pupunta tayo sa ating last part. Last part na siguro, we're going to na lang. Ako na mag-uumpisa. Personal opinion ko sa Fox, WWE on Fox. Parang, ito na talaga yung, parang naging best platform for wrestling. Hindi dahil, nanonood ako ng top 20. Top 20 kasi nanonood din ako minsan, pag bago Rumble or Mania pay-per-views. Pero, para sa akin, ito na yung naging, kumbaga hindi ko tandaan generation ako, basta ako ng generation natin ngayon, XYZ. Parang ito na yung naging standard. Plus, dagdag mo na din yung Jack as a standard din in general. Parang sabihin na lang natin na miss namin si Fox, pero wala na eh. I feel bad for Fox fans, to be honest. Kasi dami nagre-reklamo sa signal. And guys, dami ko nababasang comments na and especially nung nasara ang WWE sa Fox, nawala ang wrestling sa Fox, sobrang they're crying like babies. Hindi nila alam na saan na manonood, saan na tayo manonood ng wrestling. And ako actually kilala ko kasi nagka-YouTube na 130, no, tama ba ako? 130 episodes. And actually bitin pa din ako doon. Pero still, guys, I'm going to tell you kung ano yung mayroon content na muna tayo. Kung may paraan, maghanap tayo. There's parang laging paraan sa lahat. Oo, kumbaga, meron na nga. Actually, nakapanood na nga tayo sa
TikTok nga, makapanood na tayo sa lapat. Tutusin. So guys, ano yan? Bro. I appreciate Fox talaga. They knew what they had and nirespeto nila yung WWE, nirespeto nila yung wrestling. They were the next best thing to Jack TV in terms of paano nila pinalabas yung wrestling. Tapos, kaya marami naghahanap pa rin sa Fox kasi maganda rin yung kalakaran nila. So, I appreciate them for respecting that. I appreciate them for, trying to give extra value sa WWE programming nila by hiring us sa Wrestling Gods. And without them, siguro konti na lang ang magiging fans sa Pilipinas ngayon. Kasi mahirap hanapin. Kasi yun talaga yung sasabi ng mga tao sa amin na talagang pag hindi nila napapanood sa TV, hindi nila natutuloy yung fandom nila. So, malaking bahagi talaga si Fox and Jack and whatever. Pati yung ngayon, Signal, Tap Sports, Tap Go, One Sports sa fandom ng mga maraming tao ngayon. For me, yung Fox, sobrang na-appreciate ko siya kasi ang dami nilang ginawa for me sa career ko. Nagsimula talaga yung TV career ko dahil sa Fox. So, nung in-announce earlier this year na magsasara na sila, sobrang lungkot ko Kasi may mga naging friends din ako doon. Ang dami nilang opportunities actually that na nakuha ko because of associating with Fox. So, naging co-host ako, recurring co-host ako doon sa isang show sa Fox Sports na about basketball naman. Doon ako nakilala as a WWE interviewer because of yung ginagawa nga namin with the Wrestling Gods. Nakilala namin yung WWE Regional na until now nakakatrabaho namin doon sa mga media roundtables na naririnig nyo doon sa Wrestling Podcast. So lahat ng work namin ni Ro from 2014 nung start namin yung podcast, lahat siya naging interconnected Pati yung PWR nahatak pa namin into Fox events or yung mga racket natin with WWE. So napakalaking bagay talaga nung na-contribute ng Fox sa fandom natin. And I don't know kung na-appreciate pa siya talaga fully nung fandom. Siguro in retrospect, yes. Kasi people are still saying na na-miss natin si Fox or sobrang laking kawalan niya. But in the moment, di ko alam if we appreciated what we had then. Kasi Fox didn't give us SIB. That doesn't matter anymore. Fox didn't give us SIB. Alright? So, dun pa lang, sobrang laking bagay na. Tsaka yung mga natirang programming bago mawala. UFC, F1, dami ding talagang manghihinayang. Kaya, sobrang nakakahinayang talaga. But for then, we miss you. Sana ay... Disney, baka naman. Baka feeling ko sa Disney Plus, pag nagka-Disney Plus na tayo, baka may sports dun, baka mas malaki. Napapalay mo AEW. Pwede. All I'll say is na yung Disney-Fox merger is a big reason kung bakit nagsara yung Fox offices dito. Yan talaga. Yun ang hindi naiintindihan ng fans. Ang akala ata ng iba, especially sa mga nagrereklamo sa cable kasi, is yung cable lang nagpapasa. Walang kinalaman si Sky Cable doon or si Signal or kung ano pang si Dream. Siyempre gusto ni Sky Cable na may Fox, 'di ba? Yung panghatak nila sa subscribers Kaya sobrang laki talaga ng panghihinayang. So, but for that, thank you Fox. See you in the future. Press Thank F you, for Fox. respect. Thank you, Fox. Thank you, Fox. Rest in peace. Rest in peace. And before we go, any final plugs? Sige, Ro muna. No, I'll just plug the podcast. Sige. Sige, game. Siyempre, lahat mga listeners ng MTG show, we invite you to also listen to the Wrestling Podcast. Nagsistream kami live every Thursday night at 7 p.m. sa Kumu at Wrestling Pod. Siyempre, nasa Facebook din kami. Nagla-live din kami doon. Facebook.com/Wrestling Podcast. On Instagram, same handle. On Spotify, lahat ng mga follows, it really goes a long way. So, The Wrestling Podcast. Tapos, yung mga questions ninyo, pwede nyo padala sa amin sa Twitter and TikTok at Wrestling2xpod. So, yun, magkita-kita tayo sa mga live stream. Pag nag-comment kayo at nagparamdam kayo, let us know that you heard us on the MTG Show podcast and we'll give you a shoutout. Kasi at least alam natin na nakikinig din tayo kay Admin Angelo. Tapos yung sinasabi ni Admin Angelo na pwede ka naman daw
match sa TikTok. Yun yung ginagawa namin sa TikTok namin at Wrestling2X Squad. Oo. So, kung gusto niyo ng madaling paraan para ma-update kayo without watching YouTube, without watching TV, follow nyo kami sa TikTok kasi nag-react kami in real time, almost in real time. So, yan. Any final plugs for personal siguro? Sige, I'll go. At @RoisWar for my Twitter kung saan ako nagbibigay ng wrestling takes. At Wrestling2Xpod ulit yung Twitter namin. At Shang.daddy pala on Instagram for wrestling content. Yun. You can find me there. For me, at _Stancy on Twitter and Instagram. Lahat ng ibang podcasts ko, doon ko rin pinaplug. So, go check that out. Or you can check out lahat ng mga links ko, even for hosting and voiceover at linktr.ee/StanCsays. That's StanSySays. And there you have it. I want to say thank you for Stan and Ro. Kahit medyo may sabay-sabay tayo maggagawa ng content bukas. For the Wrestling Kasi Pod, see you tomorrow. And before we go, you can follow the podcast on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, and TikTok at the MK Show Pod. And then, you can listen to the podcast every Fridays. And tomorrow pala, kapit tayo ng episode tomorrow. Alam ko anong oras. And then you can listen to the Wrestling Podcast as well. Unahin nyo na sila, wag na ako. Yun lang masasabi ko. Pag may take sila, wag nyo nang sabihin na galing din sa akin. Wag nyo na rin sabihin na yung may takes ako, galing din sa kanila. Basta, unahin nyo sila pakinggan. You can listen to us via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, and on the podcast app para sa akin. And, yan, my personal platforms din at AG Penera on all of the social media platforms. Again, I want to say thank you to kay Ro and kay Stan for this week's special episode. So, but for then, lagi namin sila sabi, tsaka si Stan, sabihin ko na dito, please mask up, register to vote until October 31. Wow. October 31, Extended na pala. Oo, extended na. Nakapag-register na rin kami. And stay safe, stay reso. See you tomorrow for the Wrestling Kasi Pod and Friday for the MK Show Pod. Peace. Yo. Done. All right. Thanks, man.